yung ginamit yung video. Sabit na naman ng mga prosecutor nito. Sabit na naman sila. Bakit kanyo? Yung ginamit na video na pinresent ng prosecutor doon sa ICC, hindi pinagpaalam at chinapchap. O, panoorin natin to ha. Chinapchap po nila. Kakahiya. Sa iba naman balita, umalma ang isang Davao City-based journalist sa naging paggamit ng isang prosecutor ng International Criminal Court sa kanyang CCTV video sa confirmation of hearing charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginit ang nasabing mamamahayag na hindi po siya kailanman kinontak ng sinumang ICC investigator o ng prosecutor bago ito pinakita sa pagdinig. Kaya mariin niyang tinatanggi ang anumang kaugnayan sa umano'y na edit o pinagtagpi-tagping video. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Ali sa day 3 ng nagpapatuloy na confirmation of charges hearing kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay napansin ng isang Davao City-based journalist yung isang video na ginamit na presentasyon noong day 1. Inalmahan ito kaagad ng nasabing Davao City journalist at humihingi siya ng mismong apology o nagdedemand siya ng apology doon mismo sa ICC prosecution kung bakit ginamit ang kanyang video at ikinonekta pa sa kaso ng Pangulo na hindi naman daw dapat. Bahagi yan ng mga naunang naging presentasyon noong unang araw ng presentation of charges sa International Criminal Court kaugnay pa rin ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan ipinakita ng prosekusyon sa pagdinig ang isang 2013 video kung saan makikita si noon at dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte na tumutugon sa isang footage ng pagpaslang sa tatlong pinaghihinalaang magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City. Ayon sa prosekusyon, makikitang parang ipinagmamalaki pa raw ng dating Pangulo ang mga pagpatay at iginiit na malaya o manong kumikilos sa mga salari na inuugnay sa Davao Death Squad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mr. Duterte portrayed himself as tough on crime, law and order enforcer. This triple murder was filmed. Mayor Duterte watched it himself. You can see the perpetrators shooting, committing the crime. Yet, Mr. Duterte, the former prosecutor, Mr. Tough on Crime, could not get this triple murder. Pero dahil sa presentasyon na yan, umalma ngayon ang Davao City-based journalist na si Ben Jason Tesorna na siyang nagmamay-ari ng nasabing video. Naglabas tuloy ng digital copy ng notarized affidavit of denial si Tesorna para tutulan ng paggamit at pagpresenta ng kanyang CCTV video ng ICC prosecutor na si Julian Nicol sa confirmation of charges hearing noong day 1. Sinabi ni Tesorna sa kanyang affidavit na siya ang kumuha din umano at nag-record ng video noong December 19, 2013 nang siya pa ay journalist sa Davao at siya rin ang magmamay-ari ng copyright nito. Dagdag pa ni Tesorna, hindi siya kailanman kinontak ng sino ang ICC investigator o ng prosecutor bago ipinakita sa pagdinig ang video. Kaya mariin niyang itinatanggi ang anumang kaugnayan sa umano'y na-edit o pinagtagpi-tagping video. Giit ni Tesorna, ang naturang video ay walang kinalaman sa umano'y extrajudicial killings o EJK. Anya siya mismong kumuha ng video na nagpapakita lamang kung paano ipinakita ng dating Pangulo na nooy alkalde pa ng Davao City ang mga bagong high-tech CCTV camera sa lungsod. Nakipag-ugnayan na ang isa sa mga abogado ng kampo ng depensa na si Attorney Martin Delgra kay Tesorna para sa paggawa ng affidavit laban sa CCTV video na inilabas ng ICC prosecution sa confirmation of charges hearing. Patuloy na inaabangan naman ang tugon ng kampo ng ICC prosecutor kaugnay sa isyong ito. Samantalang ngayong ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa ICC, nasa ang ipagpapatuloy naman ng prosecution at mga abogado ng mga biktima ang paglalahad ng karagdagang ebidensya at testimonya kaugnay ng umano'y extrajudicial case. Alam nyo kasi napaka-importante in presenting the evidence yung bang kailangan mong patunayan na sa'yo yun. O sabihin, kailangan mong sabihin, ako ang nag-record niyan. Kunwari, meron kayo papakitang CCTV
kailangan patunayan nung mismong sino may-ari ng CCTV. Kailangan siya mismo magsasabi na ito'y totoo. At ako, kunwari, ikaw naman pumirma. Ako talaga ang pumirma niyan. Hindi pa pwedeng pirma lang. O di kaya may papakita kang video, kumukuha ka. Kailangan mo sabihin na ako ang kumuha niyang video na yan. So dito, napaka walang nya ng ginawa nito mga prosecutor. Kumuha ng video, hindi man lang pinaalam at hindi pwedeng maging ebidensya yun. Pwedeng sabihin yun ng prosecutor, pwedeng sabihin ng defense, si Kaufman, na that is not a legitimate evidence because it was not verified by the owner. Pwede niya sabihin, it's an AI. Kasi nga, again, the owner must say, ako mismo nag-video, nakita ko ito. At ito ang kahulugan ng buong nangyari. Ito yung nangyari. Kailangan mo sabihin yan sa court as to be accepted as evidence. Diba? Hindi pwedeng walang ganun. Tangina, pakawalang yan itong mga prosecutor. Kaya tuloy talaga pag-iisipan kayo, mga bayaran kayo, animal kayo Yeah? Kaya pagsasabihan talaga kayo ng bayaran dahil tingnan ninyo ginagawa ninyo. Di ba? Ako, nagtatanong lang ako Ako, nagtatanong lang, talaga bang bayaran kayo kaya nyo ginagawa itong mga ganito? Kasi minamali ninyo na pagpipresenta ng ebidensya. Bakit kayo ganyan? Ibig sabihin nun, talaga merong problema sa inyo. Meron talagang pagbababoy ng proceedings. Baka siguro talaga mahina ang ebidensya ninyo. Tsaka kung nakikinig doon sa mga komunista, hindi, ito walang biro. Huwag kayo nakikinig doon sa mga komunista dahil yung mga komunista wala talaga yan sa hulog. Mga kriminal yung mga yan. Oo, totoo. Kaya nga, alam mo, isa sa pinakamatinding kasalanan ni Marcos at ni Romualdez ay yung pinalakas nila itong mga komunistang nasa kamara. Yan talaga ang isa sa pinakamatindi nilang kasalanan. Tingnan ninyo, tinutuklaw na kayo ngayon. Hindi kasi ito, tandaan nyo ito May nagsabi nga sa akin, yung mga komunista na yan, yung mga makakaliwa na yan, mga demonyo yan. Bakit demonyo? Di ba yung demonyo, yung ahas? Actually, di naman daw ahas yun, pero yung serpent na nag-tempt kay Adan at kay Eva, di ba? Ang bait-bait. Ay, masarap yan. Ay, nako, kaya mamumulat ang inyong mata. Bakit niya sinasabi yung ganun? Tapos eventually, nung sila ay namatay. Ang kanilang kaluluwa, espiritu ay namatay. Anong tawag mo doon? Nanunuklaw. Ibig sabihin, magsasabi sa'yo na maganda, pero tutuklawin ka rin eventually. Ganyan ang ginagawa nito mga makakaliwang komunistang mga terorista na to. Oo, kunwari kakampi mo sa una. Di ba sa simula, kakampi nila, binigyan pa ng maleta? Ngayon, nangunguna na si EDSA para manggulong. Totoo. Hindi, ako bakit ko sinasabi to? Alam nyo kayong mga AFP, ito ang pinakamatinding kasalanan ng administrasyon ni Marcos at saka ni Romualdez. Yung mga pumapatay sa inyo, sa mga katropa ninyo, mga kamag-anak ninyo sa bundok, pumapatay ito sa inyo. Pinalakas ng administrasyon ngayon. Yun lang. Come to think of it, pagmulay-mulayan nyo yun. Pagmulay-mulayan ninyo yung ganyang pananaw. Alam ko marami nakikinig dito. Pagmulay-mulayan nyo. Yung kalaban natin na pumapatay sa inyo. Inalagaan kayo ni Pangulong Duterte. Todo-todo pag-aalaga sa inyo. Tapos ngayong panahon ni Marcos, pinalakas niya yung kalaban ninyo na pumapatay sa inyo. They empowered them. How? Kita nyo naman, sinabi ng kapwa ninyo, mga tropa ninyo, nag-deliver sila ng pera dito sa mga to. Mali-maleta. Can you just imagine? Kaya nyong i-take yun? Kaya nyong i-take yun na yung kalaban ninyo na pumapatay sa inyo at sa pamilya ninyo at sa mga tropa ninyo, nirewardan pa ng maleta.